Narinig mo na ba ang Namugokan? Isa ito sa pinakamatayog na bundok ng Cervantes, Ilocos Sur. Galing sa salitang ugat ng wikang Kankanaey na umok na ang ibig sabihin ay pugad. May mga butas sa itaas ng bundok na animo pugad ng mga ibon. Kaya ang Nagumokan ay nangangahulugang pinagpugaran. Marahil ay magtataka ka kung nasaan ang salitang ugat na umok sa Namugokan. Nagumokan talaga ang orihinal na pangalan ng bundok. Subalit sa paglipas ng panahon, napalitan ang pangalan ng bundok at napagpalit ang mga pantig ng pangalan nito at naging Namugokan. Traverse ang magiging akyat namin ngayon. Mula Biwak ay maglalakad kami ng 2 kilometro paakyat sa tuktok ng Namugokan. Mula naman sa tuktok ay mga 10 kilometrong pababa ang aming lalakarin papunta sa talon ng Namalitukan. Dadaanan namin ang mga taniman ng gulay, papasok sa pine tree forest, maglalakad sa dalisdis ng mga bundok at tatawid ng ilang beses pa sa mga ilog. Pareho ang jump off at exit point ng Namugokan at Namandiraan. At dahil dadaan pa kami sa isang talon, medyo mahaba ang ruta na to na hindi nalalayo sa ruta ng katabi nitong bundok ng Namandiraan. Pagkatapos namin sa talon, ay akyat baba ulit hanggang makarating kami ng exit point sa Tagudin Cervantes Road. Isang magandang simula. Sa komunidad pa lang ng Biwak ay tanaw na sa ibaba ang dagat ng ulap na nagkukubli sa kapatagan ng Cervantes. Pasikat na ang araw nang magsimula kami sa aming akyat. Morning! So nasa probinsya kami ngayon ng Ilocos Sur sa bayan ng Cervantes. So akit kami ng bundok ng Mount Nabugokan. Kami sa village. Halos katulad din ng mga komunidad sa Cordillera ang mga bahay sa Biwak at napaliligiran din ito ng mga taniman ng gulay. Sa katunayan, mga Iurot ang naninirahan sa parte ito ng Ilocos. May parte dito ng kainin at gagawin siyang taniman ng mga gulay ng mga lokal dito. So yan, mga pinutol yung mga puno. Tapos sinunog. Sikat ng araw. So 6:18. Hindi maganda ugaga yung mga kasama ko sa pagkuha ng video. Napakaganda ng video. So sabi naman itong guide, nasa 1 to 2 hours lang ang papuntang summit. So mas magtatagal kami sa pababa. So papasok na kami ngayon sa Pine Tree Forest. Yan, yung mga puno na ng pino. At dahil sa mataas na elevation na kami nagsimula, mga 100 metro lang mula sa Biwak ay narating na namin ang Mossy Forest. Dito na kami nakakita ng mga pambihirang halaman na dito ko lang nakita sa trail ng Namugokan. Sa kabila ng yaman ng bundok, may mga nilalang na tahimik na nagbabantay sa kanyang kagubatan. Mga limatik, mga maliliit na anino na nagkukubli sa lupa, mga dahon at sa mga damo. Hindi sila madaling mapansin, ngunit naroroon, naghihintay, nag-aabang.
Okay, so 6:38. May 1 kilometro. Dito na kami ngayon sa Bato Peak. 1, 2, 3.5 sir. Try Peak natin. Bato. Lagpas 1 kilometro lang nang marating namin ang unang tuktok ng bundok. Mula dito ay matatanaw ang napakagandang tanawin ng mga bundok sa Karatig probinsya ng Benguet. Okay, so it's 7:13. Nakakahalos 2 kilometro na kami. So dito sa trail ng Namugokan, may mga ligaw, pero meron naman silang ganito. Mga reflectorized na ribbon. So yan. Itong kulay orange na reflectorized na ribbon, ito yung palatandaan sa trail para hindi ka maligaw papunta sa Namugokan. So sa ngayon, kulay orange yung sinusundan natin. Pero mamaya sabi ng guide, magpapalit na siya doon sa kulay verde. Dahil yung kulay orange, yun naman yung trail papuntang Namandiraan. So yung trail ng Namugokan, kulay verde yung inilagay nila na ribbon. So ayan. Napakaganda. Sobrang ganda. Sobrang refreshing. Ganda. Ito ang unang beses ko sa Cervantes. At sa totoo lang, wala akong masyadong ideya patungkol sa bundok. Hindi pa kasi ito masyadong kilala at inaakyat ng mga namumundok kumpara sa katabi nitong bundok ng Namandiraan. Ang alam ko lang ay ito ang pangalawa sa pinakamataas na bundok sa Ilocos Sur. So finally, mag-aalas 8 nang marating namin ang summit ng Namugokan. Tanaw mula dito ang katabing bundok ng Namandiraan. Sa kanluran, ang mga kabundukan ng Mountain Province. At nasa bandang timog naman ang mga kabundukan ng Benguet. Malamig ang klima sa Cervantes, kaya tinagurian itong summer capital ng Ilocos Sur. Nakaboundary kasi ito sa mga probinsya ng Benguet at Mountain Province. At katulad ng mga Karatig probinsya, mataas din ang elevation ng Cervantes. Okay, 9:03. Nakaka 2 kilometers pa lang kami. Pababa na kami ngayon from Summits. And wala nang clearing. So mga 16 kilometers pa ang aming bababain. Malayo pa po yung call. Kakaumpisa pa. 14 kilometers mo. Uy, bango! 14 kilometers. Uy, Ingat, tapos na tayo sa So ayan, medyo nakababa na kami mula sa summit ng Namugokan. Naririnig ko na yung ilog. And mula doon sa Mossy Forest, balik na kami dito sa Pine Trees. Pine Tree Forest. So ayan. Medyo mahaba-haba pang lakarin to. Siguro mga 15 kilometers pa mula dito. Sa aming pagbaba ay mas lalong kumapal ang hamog. Nagpapahiwatig ng posibleng pag-ulan. Nang makarating kami sa taniman ng mga gulay, tuluyan na ngang bumuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak ay tila musika ng kalikasan, bumabalot sa mga dahon at sa lupa, nagbibigay ng malamig na simoy na sumasabay sa aming paglalakbay. So ayan, umuulan na, lagpas 3 kilometers pa lang kami. Mabuti na lang may inabutan kaming clearing sa itaas. Pero nasa 15 kilometro pa itong lalakarin namin dahil traverse itong ruta. Ayan. Medyo naging maulan ang hike namin ngayon. Pababa dito sa Namugokan.
Naging doble ingat din kami sa pagbaba. Dahil sa ulan ay lumambot na ang lupa. Madulas din ang dahon ng mga pino kapag natatapakan. Mabuti na lang at walang kasamang kulog at kidlat na dala ang ulan. Habang pababa ay unti-unti na ring tumila ang ulan. Animo kami ay binasbasan sa aming pag-akyat sa Namogokan. Medyo tumila na ang ulan. It's 10:42. Nakaka-4 na kilometro pa lang kami ulit. So, expected ko mga 14 kilometers pa to. Baka hindi masunod yung itinerary namin. Nilakad namin yun, napakang-pultas pa. So, nandito tayo ngayon sa separate trail. So, itong mag-dream na. may orange na ito signage na ito, mga ribbon. Ito yung papatang naman dira. So, dito tayo sa may berde na reflectorized na ribbon. So, nakakaalagpas 4 na kilometro na kami. Pero, kailangan pa naming maglakad ng mahigit 13 kilometro. Mahaba-habang gubat din ng mga pino ang aming dinaanan sa aming pagbaba. Mula sa itaas ay matatanaw na ang kapatagan na parang napakalapit lang. Okay. Nakarating na kami sa isang rice paddies. So 12 na ng tanghali. Yun na eh. At medyo mainit na. Ayan, sa paligid. Mga sunflowers. Medyo banayad na yung trail na nilalakaran namin. So more or less, mga 10 kilometers na lang na kailangan naming lakarin. Okay, it's 2:11 and nakaka-almost 11 kilometers na kami. Siguro mga 7 kilometers na lang. Parang Sikapu Pills. Yan, ito yung traditional trail ng Sikapu. Mahaba ulit ang aming nilakad bago makarating sa ilog. Sa ibaba ay mayroong naglalakihang mga bato. Naalala ko tuloy ang aking akyat sa Sikapu halos 10 taon na ang nakakaraan. Sa ilog na kami nagugol ng mahabang oras para maligo at puntahan ang isa pa sa mga sadya namin dito, ang talo ng Namalitukan.
Okay, it's 4:16. So, alis na kami mula dito sa falls. So, mga 6 kilometers pa yung lalakarin namin. Baka abutin kami ng alas 6 ng gabi. Malayo ang pagitan ng summit ng bundok sa sinadya namin na talon. Kailangan pa ulit namin tumawid sa mga hanging bridges para makarating sa exit point. At dahil galing kami sa ilog, expected ko na rin na kailangan ulit namin umakyat para makabalik sa trail. It's 5:07. Okay, pas 4 na kilometro na lang. Mamaya pa yung mulis ng yun sa taas. Pagkakama sa rice terrace eh. Wala ko nga ka. May water source yun. Ayan. Inabutan namin yung sweeper ng mga umakyat ng namandiraan. Hindi, malakas namin, no? Parang hindi umulan dito. Tiyo, oh. Sa pagtatapos ng aming akyat ay muling sumilip ang tanawin ng matatayog na bundok at lunti ang taniman ng Ilocos. Mga larawan ng kalikasang nananatiling buhay at matibay sa paglipas ng panahon. Ang mga tanawin ay nagsisilbing paalala na sa likod ng hirap ng pag-akyat at init ng araw, naghihintay ang gantimpala ng kalikasan. Payapa, marikit, at nakapagpapapanatag. Hanggang sa susunod na akyat, ako po si Mond. Maraming salamat.